Breaking news mga kabayan, dahil sa pagkakadiskubre ng Chinese drone sa Masbate, isang kongresista gustong lagyan ng EDCA site ang Surigao. Pangalawang breaking news, monster ship ng China dumating sa Scarborough Shoal. Pangatlong breaking news, Brahmos Aerospace makikipag-deal sa Philippine Army. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kasunod ng isang matagumpay na completion ng isang significant defense contract sa PMC o Philippine Marine Corps, ang Brahmos Aerospace ngayon ay nagbabalak na ituon ang kanilang atensyon sa isang potential deal kung saan kasama naman ngayon dito ang Philippine Army. Ang move na ito ay sinasabing naganap bilang bahagi ng pinapalawak na strategic partnership sa pagitan ng India at Pilipinas. Sa isang landmark deal, ang Brahmos Aerospace ay nag-deliver ng Brahmos Supersonic Cruise Missile para sa PMC. Ito ay upang ma-enhance ang kanilang coastal defense capabilities. Sinasabing ang value ng nasabing contract ay halos $375 million. Ito ay kinapapalooban ng 3 missile batteries na nagmarka naman bilang first major defense export ng India. Ang Brahmos missile system ay kilala sa speed, precision at versatility nito. Ito din ay naging instrumento para sa pagpapalakas ng stance ng Pilipinas laban sa mga regional maritime threats, particular na sa contentious South China Sea. Ayon sa ilang sources, ang Brahmos Aerospace ay nasa mga advanced negotiations kasama ang Philippine Army na para naman sa mga separate deal na nagte-tailored sa kanilang specific operational needs. Ang mga discussion na ito ay nakasentro sa pricing at budgetary considerations, maging sa mga expectations na ang mga issue na ito ay mareresolba at magbibigay daan para sa mga agreement ngayong 2025. Hindi katulad ng mga nakaraang deal kasama ang PMC, ang upcoming agreement kasama ang Army ay inaasahang mas magiging malaki. Ito ay nagre-reflect sa border strategic requirements ng Philippine Army. At may posibilidad din na makapag-include pa ng mas maraming missile batteries o mga different configurations na suited para sa mga land-based operations. Ang potential deal ay hindi lamang magpapatatag sa posisyon ng India bilang isang key defense supplier sa Southeast Asia, kundi ma-enhance din nito ang lakas ng militar ng Pilipinas, particular na sa mga territorial defense laban sa mga external threats. Sa iba pang mga balita, ayon sa isang American analyst, ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo, isang barko ng China na kilala bilang The Monster, ay dumating sa pinagtatalunang Scarborough Shoal sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas upang palakasin ang kontrol ng Beijing sa maritime area. Samantala, ang Chinese Navy naman ay nagsasagawa ng New Year carrier-based helicopter training exercise sa ibabaw ng South China Sea. Ayon kay Ray Powell, ang 12,000 tons na CCG-5901 ay dumating sa Scarborough Shoal noong Miyerkules. Sinasabing at least 3 Chinese Coast Guard ships at 7 militia ships ang nasa lugar. Ang layunin ng kanilang misyon ay palakasin ang kontrol ng Beijing sa maritime area na 125 nautical miles lamang mula sa main island ng Luzon. Ang Scarborough Shoal ay kilala sa Pilipinas bilang Bajo de Masinloc at ito ay nagsisilbing traditional fishing ground para sa mga mangingisdang Pilipino, ngunit ang kanilang pagpasok dito ay nire-restrict ng mga sasakyang pangdagat ng China nitong mga nakaraang panahon. Nasa loob ito ng lugar sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas, kung saan ito ay mayroong exclusive rights sa mga resources sa nasabing katubigan. Ang The Monster ay hindi lamang malaki ang sukat, ito ay armado rin ng mabibigat na machine gun at helicopter platform. Hindi malinaw kung ang barko ay nagdadala ng anumang helicopter unit sa misyon na ito, ngunit noong nakaraang linggo, ang Chinese Coast Guard ay nagsagawa ng isang carrier-based helicopter training exercise, gayon din sa Scarborough Shoal, gamit ang isa pang Coast Guard vessel.
Samantala, sa iba pang mga balita, hinimok ng isang lawmaker noong Huwebes ang gobyerno na i-consider ang probinsya ng Surigao del Norte bilang lugar para sa isang bagong pasilidad ng hukbong pangdagat sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sa United States. Sinabi naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na ang pagtatatag ng isang EDCA naval site sa Surigao del Norte ay mag-o-offer ng isang vital line of defense laban sa mga foreign intrusions at potential resource exploitation, partikular na ang deuterium deposits. Nagbabala siya na posibleng nagsasagawa ng intelligence operations ang mga foreign actors na tumatarget ng deuterium at iba pang yamang mineral sa karagatan ng Pilipinas. Ang kanyang mga pahayag ay kasunod ng pag-recover ng isang Chinese underwater drone ng mga local fishermen sa karagatan ng bayan ng San Pascual, lalawigan ng Masbate, noong Lunes. Ayon pa kay Barbers, sa lumalaking global race sa paghahanap ng renewable sources kagaya ng mga fuel, o kaya naman ay energy sources na katulad ng deuterium. Sinasabi sa mga ulat na makakahanap ng abundant nito sa deep seas ng mga eastern seaboard ng bansa. Malamang gusto ng China na mapasakamay nila ito. Ang deuterium ay isang hydrogen isotope na malawakang ginagamit sa mga prototype fusion reactors at madami itong pakinabang sa military, industrial at scientific fields. Ginagamit din ito bilang isang tracer sa mga nuclear fusion reactor at gumaganap ng papel sa pagmomoderate ng mga neutron sa mga heavy water reactor. In today's content, aalamin natin ang isang daring assassination plot gamit ang isang e-scooter na ginawang improvised explosive device. Ang target, si General Igor Kirillov. Alamin ang buong detalye ng misyon at ang matinding technology setup sa likod ng pag-atake na ito. Stay tuned! Ngayon, aalamin natin kung paano nagamit ang isang simpleng e-scooter na may improvised explosive device o IED para targetin ang isang apartment complex sa Kremlin, Russia. Ang main target, si Igor Kirillov, ang head ng chemical, biological at nuclear defense troops ng Russian Armed Forces. Susuriin natin kung paano plinano at isinagawa ang operasyon. Lahat ng detalye ay makikita nyo sa mga susunod na segments ng video. Ang assassination ay naganap malapit sa Kremlin sa Moscow, Russia, ang capital ng bansa. Ang eksaktong lokasyon, isang apartment complex sa Ryazansky Prospect, sa isang abalang kalye sa gitna ng lungsod. Ayon sa reports, dumating ang assassin sa Moscow, dala ang isang homemade explosive device o IED. Ang device na ito ay idinisenyo para gumana tulad ng Claymore anti-personnel mine. Pero bago pa maganap ang pag-atake, umabot ng halos 2 buwan ang preparasyon. Kailangan ng assassin maghintay ng matagal para dumating ang lahat ng materyales. Malamang, pinadala ito ng paisa-isa para hindi halata habang binebenta at dinadala ang mga ito. Ang salarin, isang dating citizen ng Uzbekistan na isinilang noong 1995, ay sinasabing binayaran ng $100,000 para gawin ang assassination. Bukod doon, pinangakuan din siya ng residency sa isang European country bilang reward. Maingat na pinagplanuhan ang pag-atake. Tinago niya ang explosive device sa isang electric scooter na iniwan niya malapit sa entrance ng residential building kung saan nakatira si Igor Kirillov. Ang pagkalagay ng scooter sa matalinong posisyon ang nagbigay daan para ma-execute ang misyon ng eksakto habang nami-minimize ang tsansa na mahuli siya. Ang buong pangyayari ay napansin dahil sa lakas ng loob ng atake at sa lapit nito sa Kremlin, isang mahalagang government landmark. Gumamit ang assassin ng isang stand-up electric scooter para sa operasyon. Ang ganitong scooter ay karaniwang pinapagana ng electric hub motor sa harap o likod na gulong. May malaking central deck ito para makatayo ang rider habang ginagamit, kaya compact at madaling i-modify. Minodify ang scooter para dalhin ang IED na maingat na itinago upang hindi ito mahalata. Ang IED na ginamit ay isang homemade explosive device na may lakas ng pagsabog na katumbas ng 300 grams o halos 0.7 pounds ng TNT.
Ang ganitong level ng explosive power ay sapat na para magdulot ng matinding pinsala sa tao at mga estruktura sa malapit, malinaw na nagpapakita ng intensyon ng assassin. Ang IEDs o Improvised Explosive Devices ay gawa sa 4 na pangunahing components na kailangang magtulungan para gumana ang device. Unang component, ang power supply, kadalasan car batteries o alkaline flashlight batteries. Ito ang nagbibigay ng electricity sa trigger switch at sa detonator. Pangalawa, ang trigger o switch. Ito ang nag-activate sa device. Madalas ginagamit ang remote triggers tulad ng cellphones, cordless phones o radios para ma-activate mula sa malayo habang binabantayan ang target. Pangatlo, ang detonator, isang maliit na explosive charge na nagpapasiklab sa main charge. Ang mga detonator ay karaniwang electrical at madalas ginagamit sa construction explosions. Ang panghuling bahagi ay ang main charge na siya mismong sumasabog. Ang main charge ay gumagawa ng malakas na shockwave na maaaring magpakalat ng shrapnel, toxic chemicals o magpasimula ng sunog. Sa kasong ito, ang IED ay ginamitan ng command initiator kung saan ang assassin ay nagdadial sa isang phone para i-activate ang trigger. Ito ang nagpapagana sa detonator at nagsisimula ng pagsabog na nagbibigay ng precise timing para sa pag-atake. Base sa aming assessment, ang IED ay isang shaped charge na nakamount sa scooter. Malamang nakatago ito sa isang bag o basket na nakakabit sa handlebars, tamang taas para matarget ang torso ng pedestrian na dadaan. Ang setup na ito ay sinadya para maging maximum ang damage sa vital parts ng katawan. Ayon sa ebidensya, mukhang ang blast ay hindi radial dahil walang shrapnel damage sa mga kalapit na sasakyan tulad ng kotse. Ang handlebars ng scooter ang tanging bahagi na lubhang nasira sa pagsabog. Nakita rin sa mga larawan bago ang atake ang isang itim na bagay na nakakabit sa handlebars. Pinaniniwalaan na ito ang naglalaman ng explosive charge na sumusuporta sa teorya na directional ang pagsabog para masigurado ang effectiveness ng target. Ang scooter ay inilagay din sa likod ng poste para magkaroon ng unobstructed path ang shape charge papunta sa target. Kitang-kita ang level ng expertise sa pag-design, assembly at pagposisyon ng device. Isang malinaw na indikasyon ng isang deliberate at professional na operasyon. Ang atake ay isinagawa ng may presisyon at minimal collateral damage. May reports din na nag-record ang assassin ng live video gamit ang dashcam at in-stream ito sa Ukrainian Security Services. Sa footage, makikita na halos nasa pinto na ang Russian general at ang kanyang assistant. Eksaktong oras na iyon, inactivate ang IED na nagdulot ng pagsabog at kumitil sa mga buhay ng naroroon sa apartment block. Si General Igor Kirillov ay responsable sa pagdevelop ng biological at chemical weapons gamit ang FAD-500. Kapag nilagyan ng glide bomb kit at Russian GLONASS antenna, kaya nitong mag-target ng malaking city block nang walang nasisirang mga gusali. Ang tail stabilizer ang nagbibigay ng aerodynamic stability habang ito ay bumabagsak sa ilalim ng gravity. Tingnan natin ang loob ng FAD-500. Sa harapan ng bomba ay ang fuse adapter, isang mahalagang bahagi na naglalaman ng triggering mechanism. Sa likod ng fuse adapter ay ang auxiliary booster na may mahalagang papel sa pag-activate ng chemical weapon. Ginagawa nitong mas cost-effective ang paggamit nito kumpara sa pag-launch ng cruise missile. Bukod dito, si General Kirillov din ang nag-revive ng Cold War era nuclear weapons at muling nag-armas ng missiles sa mga eroplano. Kaya nitong magdala ng 6 na KH-15 short-range nuclear missiles sa weapon bay nito. Bukod dito, kaya rin nitong magdala ng mas lumang conventional bombs tulad ng FAB-1500 unguided weapon system. Samantala, ang updated variants ng Tu-22M ay kaya namang magdala ng 4 na Kinzhal hypersonic missiles sa magkabilang gilid ng wings at malapit sa exhaust structure. Ito ang Tupolev 2 22M strategic bomber. Gaya ng pangalan nito, ang nuclear bombers ay mga eroplano na idinisenyo para mag-deliver ng nuclear weapons.
Tingnan natin kung paano ito gumagana. Ang tatlong eroplano na ito ay maaaring magtulungan bilang nuclear attack aircraft. Sa unang stage, ang Tu-22M ay kayang mag-target ng mga kalaban gamit ang KH-22 o KH-32 Long-Range Supersonic Anti-Shipping Cruise Missiles o ang Kinjal na partikular na idinisenyo para mag-engage ng US Navy supercarriers. Habang ginagawa ito, ang Tupolev Tu-95 ay magsisilbing command and control center kasabay ng pag-target sa mga less defended na infrastructures tulad ng communication towers. Sa ganitong paraan, mababawasan ang kakayahan ng kalaban na mabilis mag-respond sa battlefield. Panghuli, ang Tu-160 Blackjack na kilala rin bilang White Swan ay magla-launch ng cruise missiles kapag nasa range na ito. Ang mga missiles na ito ay lilipad ng mababa at mabagal sa ilalim ng radar ng kalaban para maabot ang mga target nito. Ang taktika na ito ay tipikal para sa lahat ng bombers sa isang nuclear war scenario. Ang Tu-160 ay magbubukas ng weapon bay doors at magre-release ng nuclear cruise missiles sunod-sunod. Kapag nalaglag ang missiles, lalabas ang kanilang mga pakpak at lilipad papunta sa target. Nagdudulot ng nuclear explosion sa impact. Pero ang aftermath ng ganitong pag-atake ay maaaring magdulot ng nuclear fallout. Kapag sumabog ang isang nuclear weapon, ang alikabok na halo ng radioactive fission products ay inaangat sa detonation radius at maaaring kumalat pabalik sa bansa at mga tao ng mismong umatake. Ang nuclear dust na ito ay maaaring kumalat sa buong Europe, Russia, China at maging sa iba pang bahagi ng Asia kung ito'y sumabog sa kalagitnaan ng hangin. Nagdudulot ito ng sitwasyong walang panalo dahil maraming tao ang maaapektuhan kasama na ang mga nag-umpisa ng atake. At kung iisipin, ang ganitong klaseng weapon development ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng lakas ng isang bansa, kundi isang seryosong paalala sa kung gaano kalaki ang epekto ng ganitong mga teknolohiya kapag ginamit sa maling paraan. Habang pinupursige ng iba't ibang bansa ang advanced military innovations, nagiging mas malinaw na walang tunay na nananalo sa isang nuclear conflict. Ang tanong ngayon ay, hanggang kailan mananatili ang mundo sa takot sa mga ganitong armas? At ano ang magiging kapalit ng patuloy na arm race? Gumagawa kami ng original videos na katulad ng mga to, kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang documentary analysis tulad ng napanood nyo.